Mahamog na gabi sa inyong lahat mga papi. Andito nga pala yung mga astigin sa vaping community. Wow. Aris ng Purple Haze. Nagtatago sa baba. Ayun si Jules. At si Master JR ng Vape Mix. At ng Vape Noses. So, as promised, gagawa tayo ng review ng Crown Atomizer. Gumawa nito is Flip Minds Project, or you can search their page, FMP Pinoy. SRP nito is 3,000 pesos. Sulit na sulit para sa 3,000. So, explain ko sa inyo bakit naging sulit. Okay? So, let's start with the materials, kung ano yung mga gamit dito. Stainless steel, 304 grade. Tapos, may AFC din. So, nakikita nyo yung mismong pinaka-crown. Dalawang klase nga pala to. May SS na version, may gold-plated. So, napaka-simple lang i-adjust ng air hole. Tulad nito, ito yung pinakamalaki, 2.5 mm. Gusto nyo liitan ng konti, urong nyo lang. Galing! Yan na, lumiit na. Gusto nyo pa mas maliit? Mas maliit na. Gusto nyo todo, stock air hole? Ayan. Pero lagi siyang dual air hole. Wala tayong option for single air hole doon sa AFC niya. Yung terminals niya, pakita ko sa inyo yung terminals. Tripole din siya. Kaya lang nilagyan ko na ng build. Although na-post ko na yung mga pictures ng poles niya, malaking butas niya, madaling magkabit ng kahit anong klase na wire. So, pwedeng round, pwedeng flat. So, syempre, case-to-case basis yan, user preference yan, kung ano niya gagamitin nyo na wire pang build do sa atomizer. So, actually, maluwag yung pinaka chamber nung Crown Atomizer. Build ko dito is 3 loops, Bakero version 2, and Bakero Wick, which is 3 mm, 4 strands, so 12 mm kada isang side, isang coil. So, kung titignan nyo maigi, kabit natin, Para sa 12 mm, napakaluwag pa sa loob. Dual coil na yan. Kaya nyo pang busuhin kung ganong karaming wick ang gusto nyo ilagay. So, syempre, kanya-kanyang build na lang yan. So, gamit man kayo ng cotton, or ng silica, or gusto nyo gumamit ng, ano ba tawag doon? Eco wool. Kayo bahala. Diskarte nyo yan. Pwede nyo siyang gamitin ng wala yung AFC, kung gusto nyo lagi naka-dual air hole, which is usually yun yung ginagawa ko. Pero, kakabit ko pa rin yung AFC ngayon para makita nyo. Yan. And yung top cap niya, nakalimutan ko. Yung juice well niya, malalim sobra. So, usually, pagka sa ibang atomizer, hanggang 10 drops lang ako ng juice. Dito, nagagawa ko up to 16 drops. Walang tumatapon. Wala kayong makikitang lumalabas do sa air holes niya. Dali lang di kabit. Sa una, medyo mahirap-hirap tanggalin kasi masikip yung sa O-ring, pero lagyan nyo lang ng konting juice. Dudulas din yan. Nice. So, kabit na natin. Ay, teka, mali. Ulit. Saan yung malaki? Yan. Yung pinaka, ano ba tawag dito? Top cap? Dirosca siya. So, hindi siya dibunot. So, mas gusto ko siya actually. Kasi para pag inuhugot mo yung drip tip, hindi sumasama. Okay. So, gagawin ko, ilalagay ko siya doon sa 2.5. Kasi noong una, nag-aalangan din ako kasi 2.5 mm lang. Usually kasi, ang ginagawa ko, 3 mm na air holes dual coil. Pero, since maluwag nga yung chamber niya, well compensated para sa 2.5. Huwag na kayong maghanap pa na mas malaki pa rito. Sobrang okay na. So, gagamitin ko ngayon, since wala na akong full mech na magamit, dito bagay na bagay rin siya sa Osiris. Gagamitin ko single battery lang din. Hindi po ako magsa-stacking. Okay? So, yan lang po. Laptop battery, single.
Baka sabihin kasi may magic eh. Hindi ako nagma-magic. Hindi ko kaya yun eh. So, testing natin. Lagyan lang natin ng juice, ha? Nahirap pumipak na walang juice, eh. Anong juice yan, sir? Nasty. Nakita nyo to? Ito ang pinagkakaguluhan ngayon ng bayan. Nasty. 30 ml. Ayan, mauubos na. Within a day. Okay, testing natin. Nasty ng chismis. Sarap. Oh, hindi bias yan, ha? Totoo yan. So, as usual, gagawin natin short drag and then long drag. Okay, tawa ng tawa. Ang gulo nyo eh. May review nga ako eh. Kaya naman. Ngingialam kayo eh. Oo, Napakaluwag, napakadiling hipakin. Ewan ko ayoko siya i-compare sa ibang atomizer kasi ika nga halos lahat ng atomizer may kanya-kanyang personality. So far, isa sa mga pinakamadaling i-rebuild since malaki nga yung butas, 3 ang poles, tapos ang luwag sa loob. Pati pag-hipak. Sarap talaga. Okay, isang short drag pa. Okay, long drag naman. Mga around 6 to 7 seconds. Hindi ko kaya intend eh. Masyado maraming vapor pare. Nagagawa ko dati yan doon sa, may mga sinaunang atomizer. Yung lalo na yung nawala. Sa kahit ganyang kalakas ang vapor, hindi na ko compromise yung flavor, yung quality ng juice na ginagamit nyo. So, kung ano man yung preferred nyo na juice, lasang-lasa pa rin dito. Sobra. Sa akin napansin ko usually pagka ganito mga kalalaking air hole na dual coil, ganun kalakas ang vapor, ang bilis mag-burn taste. Dito, since maganda nga yung airflow niya sa mismong chamber ng crown, hindi nagbe-burn taste yung build. So, ngayon ko lang gagawin sa review to, na kasi usually sa review ako lang ang umihipak. So, since marami kami rito, pahihipak ko sa kanila para makita nyo na kahit ibang tao gumamit ng crown atomizer, malakas pa rin ang vapor. So, unahin natin si Aris ng Purple Haze. Damay kayo. Dito na rin lang kayo eh. Walang paluan ng pala. Oh, lagyan nyo ng juice. Okay. Dali. Madi-discover ako na to. Eh, kailangan ma-discover ka na rin. Ano yun? Ilang drops lang yun? Mamamatay ka niyan. 6 drops na yon. Kaya nga niyan hanggang 16 drops eh. O, di 10 drops mo. Ayos na yan. O, sige. Panata mo, Roy Binson. Sige. Go on back! Hindi, ito po para hindi lang magmukhang bias yung vapor production. So, ibang tao naman gagamitin natin. So, ano ba yun? Long drag ba yun? Short drag? Long drag. Ah, long hair daw. Sige. Okay. O, isa pang long drag ni long hair. Yun. Okay. So, si kumparing Julius naman. Ba't pati ako? Kasama ka dyan, pre. Siyempre, hindi pwedeng hindi. Makita yung pagkapuhan mo. O, baka wala ng juice yan, pare. Lagyan mo na lang. Hypnosis. Makati. Comembo area. Kumembo. Short. Long.
Mukhang drag. Mukhang drag. Hindi na. Master JR, ikaw naman. Ba't pati ako? Oo, kailangan yung halimaw na hipak ka. Hello. Hi guys. Ito, ginamit ko yung juice para maiba. Yan. Wait lang. Peach mango pie. Yes. Halo-halo. Okay na yan guys. Pasensya na kayo, medyo mahihayin si Master JR. So, well, yun po yung nag-iisang dahilan kung ba't ko ginawa yun is para makita nyo na itong atomizer na to, hindi siya pang isang tao lang. So, kahit sino pwedeng gumamit, kahit sino pwedeng humipak na gamit crown atomizer. So, syempre, sa build nyo na lang yan kung paano nyo makukuha yung sweet spot nyo, ika nga, yung satisfaction nyo. And by the way, ang crown atomizer, it's locally available, or sa ngayon, distributor nito is Vape King. Soon to be available as well sa Sweet Spot, pagkakasabi na sa akin. So again, ang SRP nito is 3,000. Kung ako tatanungin nyo, sulit sa 3,000 ng crown atomizer. 3,000 is yung SS, excuse me, yung etong gold-plated, it's 3,200. So, kayo na po bahala doon sa decision nyo doon kung gusto nyo gold-plated or gusto nyo pure SS. Pero either way, kulay lang naman pinagkaiba dyan. Performance-wise, vapor-wise, and flavor-wise, 2 thumbs up ako rito sa crown atomizer. So, paano guys? Vape on! Vape on! And don't vape where you can smoke. Magandang gabi sa inyo lahat.